7 ang sugatan matapos mahulog sa palayan ang sinasakyan nilang SUV sa Zamboanga City. Yan at iba pang balita sa Visayas at Mindanao sa report na ito. Hindi mapigilang maghinagpis ni Nanay Nilda Aventahado dahil sa sinapit ng kanyang anak na si SPO3 Larry Aventahado sa Catarman, Northern Samar. Pinatay, ginapos at sinunog si SPO3 Aventahado na mga hindi pa nakikilalang salarin. Hindi halos makilala ang bangkay ng biktima kaya tinawag pa ang kanyang ina upang kilalanin ito. Dito positibong kinilala ni Nanay Nilda ang sunog na bangkay ng kanyang anak. Ang ano ko lang, sir, sana binaril naman lang yung anak ko. Hindi sinunog. Kasi masakit para sa akin, sir. Bakit nila sinunog yung anak ko? Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis sa motibo at pagkakakilanlan ng mga salarin. Sinunog naman ng mga nagpakilalang miyembro ng New People's Army ang bus na ito sa Santo Niño, South Cotabato. Base sa investigasyon ng mga pulis, sumakay raw ang mga suspect sa bus at pinapasok ito sa isang sementeryo. Dito na pinababa ang mga pasahero at pagkatapos ay sinilaban ng mga suspect ang bus. Agad namang rumisponde ang PNP at BFP sa pinangyarihan ng insidente. Ito na raw ang ika-4 na insidente ng pagsunog sa mga bus mula nung nakaraang buwan. Pangingikil ang tinitingnang motibo ng mga otoridad sa nangyaring insidente. 7 estudyante naman ang sugatan matapos mahulog sa palayan ang sinasakyan nilang SUV sa Zamboanga City. Pawang mga estudyante ng Universidad de Zamboanga ang mga nasugatan. Ang driver na si Omar Ambas, sugatan din. Base sa investigasyon ng mga pulis, madulas ang daan ng mangyari ang aksidente. Medyo madulas yung kalsada tapos paliko yung daan. So pag nahulog sila dun sa may palayan sa baba.